Globalisasyon at migrasyon, brain drain at social cost of migration. Ang globalisasyon ay ang proseso ng mas malawak na ugnayan at interaksyon ng mga bansa sa iba't ibang aspekto ng buhay tulad ng ekonomiya, teknolohiya, kultura at politika. Dahil sa globalisasyon ay nagiging mas konektado ang mga bansa sa pamamagitan ng mas mabilis na palitan ng kalakal, ideya at teknolohiya na humahantong sa mas pandaigdigang pananaw at integrasyon. Ang migrasyon naman ay tumutukoy sa paglipat ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar upang manirahan, magtrabaho o maghanap ng mas magandang oportunidad. Maaaring ito ay panloob o panlabas. Ang mga dahilan ng migrasyon ay maaaring dahil sa pang-ekonomiya, edukasyon, kaligtasan o personal. Ang globalisasyon at migrasyon ay magkaugnay sa pamamagitan ng pagbuo ng mas malalim na koneksyon sa pagitan ng mga bansa. Ang globalisasyon ay nagpapalawak ng mga oportunidad sa iba't ibang panig ng mundo, kaya't pinadadali nito ang paglipat ng mga tao para sa trabaho, edukasyon at iba pang layunin. Sa kabilang banda, ang migrasyon ay nagpapalaganap ng kultura, ideya at kasanayan mula sa isang lugar patungo sa iba, na nagpapalakas sa proseso ng globalisasyon. Sa ganitong paraan, ang globalisasyon at migrasyon ay nagtutulungan upang lumikha ng mas masigla at matibay na ugnayan ng bawat lipunan o bansa. Mga dahilan at epekto ng globalisasyon sa migrasyon. Ang paghahanap ng mas mabuting oportunidad sa trabaho. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang mga tao ay nagdedesisyong magmigrante ay ang paghahanap ng mas mabuting oportunidad sa trabaho. Ang migrasyon para sa trabaho ay matagal nang kinikilalang paraan upang mapabuti ang kalagayang pang-ekonomiya ng bawat individual o buong pamilya. Narito ang ilang dahilan kung bakit ang paghahanap ng mas mabuting oportunidad sa trabaho ay isang mahalagang dahilan ng migrasyon. Mas mataas na sahod, kakulangan ng trabaho sa sariling bansa, pagkakaroon ng mas magandang kondisyon sa paggawa, pangunahing sektor na nangangailangan ng manggagawa, at pag-unlad ng kasanayan at karera. Pagpapalaganap ng teknolohiya, kaalaman at kasanayan. Dahil sa globalisasyon, naging mas madali at mabilis ang paglipat ng mga tao na nagiging sanhi ng mas malawak na koneksyon ng mga bansa sa isa't isa. Ang mga migrante ay nagdadala ng kanilang mga teknolohiya, kasanayan at talento sa mga bansang pinupuntahan nila, na nagiging sanhi ng mas mataas na produktibidad at pag-unlad ng ekonomiya. Pampolitikang dahilan. Ang globalisasyon ay nagpapalawak ng internasyonal na kalakalan at negosyo na nag-uudyok sa mga tao na lumipat upang magtrabaho sa mga pandaigdigang kumpanya o magbukas ng mga negosyo sa mas malalaking merkado. Ang globalisasyon ay nagdudulot ng iba't ibang epekto sa migrasyon at isa sa magandang epekto nito ay ang paglawak ng koneksyon at ugnayan ng mga bansa. Ang patakarang pampolitika na nagdudulot ng magandang benepisyo ay nagiging dahilan din ng paglipat ng tao sa ibang lugar o bansa. Pangangailangan sa pamilya. Ito ay isa sa pinakamahalagang dahilan ng migrasyon dulot ng globalisasyon. Ang mga migrante ay nagtatrabaho sa ibang bansa upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng kanilang pamilya. Pagbabago sa kultura at pamilya. Sa pamamagitan ng migrasyon, ang mga tao ay nagdadala ng kanilang mga kultura, tradisyon at pamumuhay sa mga bagong lugar na nagiging sanhi ng mas makulay na interaksyon ng iba't ibang kultura. Ang globalisasyon ay nagbibigay daan sa mabilis na pagpapalaganap ng mga ideya at kultura sa pamamagitan ng teknolohiya at media na nagpapalakas ng intercultural na komunikasyon at ugnayan. Ang brain drain at social cost of migration. Ang brain drain ay isang termino na tumutukoy sa pag-alis ng mga profesional mula sa ating bansa patungo sa ibang bansa upang magtrabaho o manirahan doon. Karaniwan na ang mga taong naaapektuhan ng brain drain ay mga profesional tulad ng mga doktor, nurse, inhinyero, siyentipiko, mga guro at iba pang mga profesional. Ang dahilan ng kanilang pangingibang bansa ay dahil sa mas mataas na sahod,
mas maraming benepisyo, mas magandang kalidad ng buhay, at mas magandang oportunidad na naghihintay sa kanila at sa kanilang pamilya. At dahil dito, hindi na sila nakakatulong o nakakapagsilbi sa sariling bayan. Ang pag-alis ng mga talentadong individual patungo sa ibang bansa ay nagiging hadlang sa pag-unlad at maaari magdulot ng kakulangan sa mga mahuhusay na profesional na kailangan para sa pag-unlad ng ekonomiya. Kung patuloy ang pangingibang bansa ng ating mga mahuhusay na manggagawa, mababawasan hanggang maubos ang ating lakas paggawa na maaaring humantong sa mas malalang suliraning pang-ekonomiya. Ito ay naranasan ng ating bansa noong kasagsagan ng pandemya ng COVID-19. Maraming ospital ang kinulang sa medical professionals na nagdulot ng malaking pasanin sa healthcare system ng Pilipinas. Dahilan ng pagkakaroon ng brain drain sa Pilipinas. Mababang pasahod. Maraming profesional sa Pilipinas ang hindi kontento sa sahod na kanilang natatanggap, lalo na kung ihahambing sa mas mataas na sweldo sa ibang bansa para sa parehong trabaho. Kulang at mababang benepisyo. Limitado ang mga benepisyo tulad ng health insurance at retirement benefits at iba pang insentibo na ibinibigay sa mga manggagawa sa bansa. Limited career growth. Maraming profesional ang nakakaramdam ng kawalan o limitadong oportunidad sa promosyon o pag-unlad sa kanilang karera dito sa bansa. Mas magandang kalidad ng buhay sa ibang bansa. Tinuturing ng iba na mas maginhawa at ligtas ang buhay sa ibang bansa at may mas maayos na serbisyong publiko at mas mataas na kalidad ng pamumuhay. Kakulangan ng resources at modernong kagamitan. Partikular na sa mga nasa sektor ng medisina at agham, mas pinipili ng mga eksperto ang magtrabaho sa ibang bansa na may mas moderno at mas kumpletong kagamitan. Matinding pagod at stress. Dahil sa kakulangan ng human resources, madalas ay sobra-sobra ang trabaho ng mga profesional dito. Tulad ng mga nurse at doktor, kaya mas pinipili nilang magtrabaho sa ibang bansa kung saan mas balanse ang personal at profesional na buhay. At global exposure. May mga profesional na nais makakuha ng international experience na hindi nila agad makukuha kung mananatili sa Pilipinas. Ang konsepto ng social cost migration. Ang social cost migration ay tumutukoy sa kabuuang epekto ng migrasyon sa lipunan, kabilang ang mga hindi tuwirang gastos at benepisyo na hindi palaging nasusukat sa ekonomiya. Bagaman ang migrasyon ay nagbibigay ng mas magandang oportunidad sa ekonomiya dahil sa mga remittances na ipinapadala nila dito sa Pilipinas, may mabibigat na kabayarang emosyonal, panlipunan at kultural na nararanasan ng mga migrante at pamilyang naiwan. Ang pangingibang bansa ng mga OFW ay may epekto sa kanilang mga naiwang pamilya, lalo na sa kanilang mga anak. Nangungulila ang mga anak at naiiwan sa pangangalaga ng ibang kaanak. Kapag ang ama ang OFW, ang naiiwang may bahay ang natututong mag-isang magtaguyod ng pamilya. Sa kabilang dako, kapag ang ina naman ang OFW, ang ama ang natututong mangalaga sa mga anak at siyang nagiging house husband. Kapag parehong magulang ang umalis, ang mga nakatatandang anak ang nagiging instant parent sa kanilang mga nakababatang kapatid. Ang mga anak ng OFW ay maaaring makaranas ng pag-abandona, insecurity at pag-iisa. Ang kawalan ng gabay ng magulang ay maaaring humantong sa behavioral problems tulad ng pagre-rebelde o pagbaba ng akademikong pagganap. Nagkakaroon din ng mataas na tsansa ng teenage pregnancy. Ang pagkawalay ng mga magulang ay nagdudulot ng emosyonal na pasanin, juvenile delinquency, dependency sa remittances na nagpapahina ng kalidad ng edukasyon at direksyon ng kabataan. Sa mag-asawa naman, ang kanilang pisikal na distansya ay nagdudulot ng pagtataksil, kawalan ng tiwala at sa ilang pagkakataon ay nauuwi sa paghihiwalay. Globalisasyon at migrasyon, brain drain at social cost of migration.